ating third speaker, 10 years na sa ating community. Kilalang-kilala natin to. Siya po ay isang unit leader po sa Unit B sa ating chapter. At may bahay. At ang kanyang may bahay ay si Tita. Sorry po. Ay si Tita Lani. Ayun po. So let us all welcome po Tito Jay Santos. Bro Jay, good afternoon. So, wala akong bahay. Sorry. Sorry naman. Wala akong bahay. Ayun po, good afternoon po sa lahat. Welcome po muli sa ating CLPT workshop. Actually, itong talk ko po, actually hindi na siya consider as a workshop kasi parang reminder lang po. Kasi most of us naman sa atin ay siguro sa medyo matagal na tayo sa CFC, nakailang CLP na rin tayo naranasan. So parang ito po parang reminder lang po sa ating lahat kung ano po yung ginagawa natin sa within CLP. Ayun. So wala po siyang masyadong parang mga words of wisdom or something, but kung ano po yung mismong ginagawa within CLP, I know naman na last lang yung kailan ba tayo nag-last na CLP last October ba yun? October ba yun, mami? November. So kami rin po yung kami rin po yung unit namin yung nag-contact ng CLP. So parang ganun din po. So may mga change, wala naman po masyadong mga changes, so alos pare-parehas din po. So ayan. Share ko lang tong aking wala pa. Ayun, maraming salamat pala. Sino naman DGL natin, bro? Meron na ba tayong confirm? Meron na po bro si Bro Pabs, ang Disagon couple po. Ayun. Palakpakan natin si Bro Pabs. Ayan. Ayan. Thank you for saying yes sa ating service. Ano po to? Parang I know naman most of us naman talaga alam na natin yung CLP, but konting reminders lang po, yung mga konting mga points sa ating ginagawa, how to run the CLP. Ayan. Okay po, start na po tayo. Yun. Sabi po dito, there are two types of CLP service teams. Regarding din po pala to sa service teams, yung mga music min, at kung yung full process po ng ating CLP. Ayan. Dito, there are two types of service team. Those who give their best. Ano po yung ibig sabihin to? Those who give their best talaga na, kasi po ang CLP, lalo na sa DGN, every once a week lang po yung talk natin. So meron po tayong ample time para mag-prepare. Kasi meron kasi tayong, hindi ko naman sinasabi na yung mga ibang members, but ay yung ibang DGL, but ganito po kasi yung we have 6 days to prepare po yung ating yung pagiging DGL po natin, yung talk po nung examples, every Sunday po yung ating yung ating CLP. So from Monday to Saturday, meron po tayong time para mag-prepare. So masasabi ko lang po na dapat talaga hindi lang po tayo titingin ng ating I know ibibigay naman yan ni Bro Bong as siya yung ating team head ng ating ng ating CLP. Bibigay naman niya lahat ng mga handouts, lahat ng mga topics beforehand. So hopefully na before dumating yung araw ng ng talk na yon, so nakapag-prepare na po tayo. Siguro yun yung one good example ng those who give their best, especially sa DGL. Tsaka yung I know naman yung music ministry, hindi naman yung tumutugtog lang on that time. So within that full week, almost 2 or 3 times sila nagpa-practice. So yun yung mga masasabi natin, those who give their best talaga sa ating sa ating CLP. Tapos yung second naman, those who just go through the motion. Ayan yung mga members or yun yung mga kasama ng service team na parang wala lang pakialam. Yung parang attend lang ng meeting, okay lang manonood, walang comment. Tapos pagkatapos okay na, sarado na, bye-bye. Parang ganun. Parang walang pakialam. I know sa unit naman, sa chapter natin wala naman ganun. But as an example lang po, yung kasi yung dalawang service team na talaga natin, meron talaga na service team na talaga, yung makikita mo talaga yung eagerness na maibigay yung CLP natin ng maganda. Sana most of us nandun tayo lahat sa number 1.
sana we give talaga yung ating best when there is eto nga yung time ng CLP. Actually itong pag-attend pa lang ng CLPT, this is one of the sign talaga na gusto talaga nating mapaganda yung ating darating na CLP kasi ngayon pa lang nagre-ready na tayo, naggagawa tayo ng workshop so that pagdating po ng araw ng CLP, we're ready. Sabi nga 'di ba ano yan eh. It's just ano yan, hindi yan yung basta nagbibigay lang ng talk, nagkikayat tayo. It's a warfare. We're in war with yung kalaban natin. So kailangan talaga we should be prepared every time na magkakaroon tayo ng CLP. Ayun. Sabi nga dito sa ating anchor verse, we know that all things works for good for those who love God, who are called according to His purpose. Ayan. Alam naman po natin itong ginagawa po natin na hindi lang po para sa atin. Bakit po ba tayo nag-i-invite ng ating mga members, ng magiging members? I know ginagawa po natin to para to serve God, para mas marami po tayong makakayat na sumama sa patungo sa ating Panginoon. At I know naman na hindi kayo tatawagin ng ating Panginoon kung hindi po kayo kung hindi po kayo ready. I know yung mga DGL natin, assistant DGL, they're still worried, am I ready? Ready na ba ako? Kaya ko na bang kaya ko na bang gampanan itong role na to? Palagay ko kaya ko kaya tong there are souls that will be under me, parang ganun. So marami pa ring doubt. Siguro mga kapatid, I just want to clear that out na hindi po tayo tatawagin ng ating Panginoon. Hindi lang po kayo tinawag ni Bro Bong, ni Bro Boots, or kung sino man po yung household leader nyo nang sabi, ito si Bro Pabs, ready na to. Pwede na itong pwede na itong mag-DGL. Hindi po yun. I know, diniscern nila po kayo, but I know na si God po talaga yung nag-choose sa inyo na maging DGL para sa CLP natin na to. Kung meron po kayong mga doubts, meron po kayong worries, huwag niyo pong intindihin yun. I know time will come, God will going to equip us. Kami rin ako, actually, even though na 10 years na kami sa community, ang tagal bago namin nag-DGL, almost 5 years to 6 years, Bro Bong, no? Parang ganun. Kasi nga, siguro hindi pa kami ready those times. But when that time comes, we feel talaga, ako personally talaga, naramdaman ko na I'm ready. I'm ready na talaga na magbigay ng mag-akay ng mga bagong souls papunta sa ating Panginoon. Even nung tinawag ako bilang unit leader, sabi ko, kaka-household leader ko lang, mag-unit leader na agad ako, parang 1 year lang, almost 2 years, parang ganun. So, accept lang. I know, dati especially, ako yung napaka-mahihain dito sa group na to, tapos ngayon ako yung nangunguna magsasalita dito. Hindi ko talaga ma-picture out dati na paano ako magtotalk, paano. Ayun, actually sinabi ko nga kay Tito Omer yun nung sinabi niya na in-invite niya nung binigay niya sa akin na magiging unit leader. Sabi ko, isa lang po ang Tito Omer, isa lang yung condition ko. Kukunin ko yung unit leader pero never ako magtotalk, sabi ko sa kanya. Never ako magtotalk, ayoko talaga magtalk, sabi ko kay Tito Omer. Pero nung nandun na ako, wala, unti-unti na po. Unti-unti kang pinupush, unti-unti kang umuoo, even though yung mga talks mo, minsan nung una talagang para lang nagbasa ka lang ng parang ganun lang. But siguro naman, siguro mga ilang taon na rin ako nagtotalk ng paunti-unti. May improvement naman siguro ako nakita. Hopefully, hindi lang ako nakakita, sana kayo rin. Ayun. Napakahirap po talaga magsalita, especially hindi po talaga sanay. Actually, nung nasa college, nung nag-aaral po, talagang ayaw ko po talaga ng English na subject kasi nga nagpe-present sa harapan. Yung sinasabi ng Biomax kanina na magsusulat ka sa kartolina, gano'n. Tapos magpe-present ka. Ayaw ko yun. But ngayon, tingnan mo yung ginagawa ko ngayon. Sige, ito, may talk ka doon. Sige, okay lang bro. Kahit sa ibang chapter, pag may nag-invite, sige lang bro, okay lang. Kasi nga, yun nga yung sinabi niya nung tayo ng training ni Bro Kirby Laban, sabi niya, actually nagtanong talaga ako sa kanya kung ano talaga maganda para ako matututong mag-talk. Isa lang po yung sabi lang po niya sa akin, tanggap ka lang ng tanggap bro. Even though hindi maganda yung talk mo ngayon, darating din yung araw, magiging maganda rin yung talk mo. So, kaya pag may nagyaya sa akin, pag may nag-invite sa akin mag-talk, sige lang bro, okay lang okay. Pag hindi maganda yung binigay ko ng sa susunod, ma-okay na yan. Parang ganun na lang yung motivation. So, yun po, in short po na huwag kayong magtatakot, especially yung sa DGL natin ngayon, especially kayo yung magli-lead ng household, feeling nyo hindi nyo ma-justify yung nyo,
yung pagiging household leader niyo, wag po kayong mag-alala. God will equip niyo po. Kaya yung worries niyo, tanggalin niyo yung mga worries niyo. God will always there. Yung Holy Spirit always there to help you. Ayun. Next po, ayan, sa ating CLP. I know naman, ito nga po yung yung one of the proof na po tayo ng ating CLP, yung planning. Number one yung planning talaga yan. Nandiyan talaga, kaya nga binigay po yung task na to sa kay Tito Bong, tsaka kay Tita Lois, yan, to plan ahead. Ayan, I'm sure naman matagal na sila nagtatrabaho, marami silang kinakausap na possible DGL, assistant DGL. So I'm sure naman na yung ating CLP ay nasa in good hands sa Plenos Couple. Ayan, yung planning niyan, malupit mag-planning yan. Ayan, prepare. Ayan, syempre, kailangan yun nga sinasabi natin, before ng talk, kailangan prepared na po tayo. So yung mga natin, yung mga handouts natin, yung mga talks natin. So kailangan naka-prepare na po tayo before po mag-Sunday para meron po tayong may share sa ating mga yung ating mga mga members or ating mga future members. Kasi kung wala po silang napupulot sa ating groupings, so possible na hindi rin po sila makikayat ng maayos. So kailangan po talaga when it comes especially sa groupings, maramdaman nila na itong DGL na to, prepared po siya. Prepared siyang pumunta dito. Hindi yung doon pa lang siya mangangapa kung ano sasabihin niya. So parang ganun po. Yun siguro one of my advice na talaga before po talaga magdumating ng CLP, yung talk, po tayo, mag-prepare po talaga tayo para makita po ng ating mga yung ating mga participant na we're ready. Kahit ano po yung itanong nila, kung hindi po natin kayang sagutin, yun nga yung laging na-advise, kung hindi natin kayang sagutin, lang po natin, sabihin natin sa kanila na babalikan na lang natin po sila. Since hindi tayo sigurado wala naman pong masama doon eh. Hindi naman po natin alam lahat yung mga sagot. So meron po tayong mga tanong na hindi po kayang sagutin na i-advise natin. Tanong po natin sa mga elders, then probably we can come back on the next session. Ayan. Ayan, execute. Ito yun, actually nauna na. Yun yung pag-execute talaga. Pag-execute nung especially yan doon sa yung groupings na. Ayan, kailangan ma-execute natin. Kung ano man po yung pinlano natin, kung ano man po yung mga prepare natin, dapat ma-execute po natin yan doon sa groupings na gagawin po natin. Kasi yun po talaga yung heart and soul talaga. Doon makakapag yung camaraderie rin ng ating mga members, kung paano natin sila kikilalanin. Ayun. With excellence with excellence po talaga dapat. Hindi lang po tayo nagplano, parang wala lang, nag-prepare, tapos wala lang din, tapos in-execute lang natin for the sake of the CLP lang. Dapat every time na gagawin po natin itong tatlo na to, dapat kasama po lahat yung number 4, yung with excellence po talaga. Kailangan talagang mag-strive tayo na magiging maayos po yung ating CLP, especially yung groupings po natin. Ayun. Ayan, parang sinabi parang yung sinabi ko na rin kanina, CLP should not be just a thing. Hindi lang po dapat siya na CLP. Ano po yung CLP? CLP lang, parang gano'n. Parang wala lang, parang gano'n. Dapat hindi lang siya sinasabi na gano'n. Ay, may CLP po kami, mag-join po kayo. Or kung may time po kayo, mag-join po kayo. Dapat hindi po yung gano'n yung tingin natin sa CLP. Dapat, ang CLP dapat talaga siya, hindi lang siya thing. It should be the next big thing po siya dapat talaga. When there is a CLP, dapat sobrang excited po tayo. Dapat tayo nagpe-prepare po talaga kasi alam natin na ginagawa po natin to na para umakay po ng mga bagong members po natin. Hindi po natin at syempre yung service po natin sa ating Panginoon. Hindi lang po natin ginagawa ito dahil kailangan. Hindi lang po natin ginagawa ito kasi sinabi ni Tito Boots, kailangan natin mag-CLP. Hindi po sinabi ni John Mansilla na kailangan natin mag-CLP. So kailangan makagawa tayo ng CLP. Dapat hindi po ganoon. Dapat ang pinaka-motivation po natin, ginagawa po natin ng CLP kasi ito yung one of our mission natin sa ating pagiging CFC. Mission talaga na talagang to renew the face of the earth. Paano po natin gagawin to? Through CLP po talaga kasi marami pa po, napakadaming Pilipino dito sa UAE na hindi pa rin po nakakakilala sa CFC.
napakarami pa rin pong mga souls dito sa UAE na kailangan po ng ating tulong, kailangan po ng ating community. Kaya when there is a CLP po talaga dapat kino-consider po natin siya na parang Christmas, na parang talaga excited tayo. Magki-Christmas na, marami naman tayong gagawin, so kailangan natin mag-serve sa ating Panginoon. Dapat ganun din po yung feeling natin when there is a CLP. Ayun. Ayan. One of the three main things ng ating CLP, parang ano lang, parang same to ng ating sa CLP rin, na iba lang yung first, team, time, and talent. Ito po yung ginagawa natin sa kailangan natin gawin within the CLP. So meron po tayong 3 points po dito within the CLP. Dapat meron po tayong teams. Siyempre, dapat meron tayong time. Siyempre, meron din po tayong talent. Ayan. Under teams. Ayan. Anchor verse. Dapat po every time na mag-ano po tayo, siyempre yung may gumagawa, yung teaser po. Sino gumagawa ng teaser? Dapat po yung gumagawa ng teaser, merong anchor verse. Ayan, dapat meron po dapat mga anchor verse dapat yun sa teaser na yan. Kaya pag wala pong anchor verse yung teaser po natin, i-remind niyo po yung gumagawa. Ayun, kung sino ba yung gumagawa ng teaser natin. Ayan. Ayan. Ayan, parang example po nito. Ito po yung ating teaser po ng ating CLP. Medyo marami pong words diyan. Actually, nakita ko po wala po tayong anchor verse diyan eh. Wala po tayong anchor verse kaya talagang mali. May mali dun sa ating teaser. Kailangan natin palitan. Pero meron naman siyang background. Kung titingnan mo, wala lang siyang sulat, pero meron namang background diyan. Nandun yung tatay, nandun yung nanay, nandun yung anak. So, pwede natin i-consider yun as team natin na this is for family. Parang gano'n. Wala lang yung word ng Bible pero okay na rin. Okay na rin. Yan, nandiyan po yung mga yan, di ba? Ang ganda-ganda. Parang kakasal, cordially invite you all married couple to join our CLP. Parang gano'n. Ang importante diyan yung yung date tsaka yung time. Ayan ang talaga number importante diyan. So parang ganyan po, dapat every time nagagawa po tayo ng teaser sa ating programs or anything, dapat meron po talaga siyang teams. Anchor verse, dapat talaga may anchor verse. Ayun. Number 2, team dress code. Ayun since nasa Zoom lang po tayo, nasa service team na rin po 'yun kung kung okay lang po sa kanilang may dress code po sila. Pero as per dito po sa po natin, dapat meron po talaga tayong dress code. Kung simpleng white lang or simpleng polo shirt, dapat at least presentable naman lang po. Kasi especially dati I remember nung mga face-to-face pa yung ating CLP na natandaan ko na nagpapatay pa tayo ng shirt eh. Nagpapagawa pa tayo ng shirt para sa ating CLP. Parang ganun. Pero ngayon since Zoom lang, depende na po pag-usapan na lang po sa service meeting ng ating service team na kung ano po yung gusto nilang suot, is either blue, white, anything or polo shirt, is up to them na po. Ayun, pero dapat po talaga meron po tayong dress code. Para at least uniform po yung service team para hindi po talaga tayo hindi po tayo mapagkamalan na participant. Ayun. Number 3, registration scheme. Ayan, I know naman maraming mga admin dito sa ating chapter. So yung paano actually yan talaga sa face to face. Pero pati naman na sa Zoom naman eh. At least dapat talagang makita natin kung sino yung mga members ay yung mga participant na dumating. Or at least ma-acknowledge natin sila kapag present sila, parang ganun. So, pero mostly kasi talaga to sa ating face-to-face. Kailangan po talaga natin ng registration na papers para at least ma-welcome natin sila at makilala natin yung mga yung ating mga participant. Ayan. Venue, actually yon venue, wala tayong problema po ngayon sa venue. I think sa talk number talk number 3 and talk number sa graduation, parang gano'n. Dalawang beses ba? Nakalimutan ko na. Yes bro, dalawang beses 6 at saka 8. Saka 6 saka 8 yung graduation. Ayan. So ayan, dapat yung pag talk number 6 saka number 8 yung I know mahirap maganap din ng venue ngayon dahil sa COVID, but still we need to prepare for it. Lucky lang ngayon may sa Zoom kasi hindi natin kailangan ng location. So Zoom lang talaga tayo from yung mga talks natin na wala pong
face to face. So pero when those times comes na talk number 6 tsaka talk number 8, I know kailangan talaga natin mag-prepare sa venue natin na maging maayos. Hindi lang siya basta pinabayaan lang, wala man lang decoration or something. Dapat talaga meron tayong yung team pa rin natin nandoon lagi. Huwag natin pababayaan 'yun. Tsaka 'yan, yung apat na 'yan, dapat lagi yung nandun sa ating CLP. 'Yun. Number 2, ito po yung time. Ayan, napakaimportante po 'to sa ating service team, call time. Kasi hindi naman po nag-i-start ang example kanina 2 to 4:30, right, yung ating timings ng ating CLP. Hindi naman po pwedeng 2 o'clock yung ating yung start ng ating CLP, 2 o'clock tayo lahat magla-login sa Zoom. Hindi naman po pwede kasi may preparation po talaga yan. At least depende na po sa decision nyo. But normally 1 hour before dapat nakalagin na tayo yung mga service team kasi may mga preparation pa, baka may kulang, may kailangan tayong ayusin or meron tayong kailangan i-modify sa gagawin natin. Yun po yung time natin para para maayos before we start at 2 o'clock. Kaya napaka-importante po na mag-open po tayo ng Zoom or mag-join tayo ng Zoom at least 1 hour before nung ating proper program. Ayan, timekeeper. Yan, kailangan po talaga natin yan, pause kasi meron po kasing actually ito mas applicable to sa sa face to face kasi minsan yung speaker natin binigyan lang po natin siya ng 40 minutes pero nag-enjoy magto 2 hours na hindi pa tapos po. Parang ganun. So at least talaga natin to. Kailangan natin i-maintain yung time natin para matapos tayo within the schedule hours lang. Hanggang 4:30, dapat 4:30 talaga tapos na yung ating CLP. Ayun. Dapat may nagmo-monitor po talaga ng time natin. Ayan, after ng talk proper, after nung CLP proper, ayan dapat may fellowship din. Fellowship in the sense na actually dapat service meeting to eh. After nung talagang dapat we need to have a service meeting para kung ano po yung nangyari within that day, kung ano po yung nakita natin na medyo kailangan nating improve, kung ano po yung nakita natin na may kulang, dapat doon natin na pag-uusapan after nung talk, after nung talaga, nung 4:30 nung ating service meeting. Kasi dito talaga kasi within that minsan magulo eh. Kasi may gagawa ng may breakout room, nagkamali yung breakout room niya, mali yung member na nailagay doon. Parang mga ganong cases kasi online pa rin 'yan. May mga possibility na magkapalit-palit yung mga members. So kailangan talaga natin yung pag-aralan. I know naman yung first and second session natin, hindi naman yun magiging perfect talaga. Unti-unti talaga natin yan mag-perfect hanggang matapos na tayo ng talk number 8. Pero yun nga, hindi natin ma-achieve yun kung hindi natin sasabihin yung mga nakita natin kailangan i-improve. Kasi maraming flaws talaga yan. I remember that time, nung last time na CLP natin, hanggang talk number 3 na, ang dami pa rin namin nakikita na mga flaws o mga kailangan i-improve. Hanggang paunti-unti, naging na-perfect na rin. Kasi yun nga, tao naman tayo, hindi naman talaga natin to trabaho. Actually, hindi naman talaga natin to pinagkakakitaan para maging perfect talaga. So marami talagang mga kailangan i-improve. Pero syempre, kailangan natin, hindi naman malalaman to lahat especially ng team leader natin, kung hindi kayo magko-comment. Kailangan at the end of the session, ibigay niyo yung mga yung mga comment niyo, kung ano yung napunan niyo or para maging maayos po yung ating CLP. Ayun. Talents, ayan. Ito maraming talents dito sa chapter na to. Number 1 na yung music ministry. Ayan. Kailangan talaga natin yung music ministry kasi sila po talaga yung nagbibigay ng buhay sa ating CLP. Especially sila yung nagbibigay ng mga kanta, yung mga songs. Kung pwede sumayaw si Bro Jeff, pasayawin natin si Bro Jeff o kaya si Smaglet na lang. Ayan, si Smaglet, sasayaw ka daw. Ayan. Ayan, napaka-importante po ng ating music min kasi kung wala pong music min, napakadal po ng ating CLP. Tapos I remember pa before we start the talk proper talaga, ayan, nagtuturo pa yan ng songs, yung mga kakantahin. So yan, kailangan po talaga natin ng mga ganyan talent sa ating community. I know medyo mahirap po ngayon kasi nga Zoom, konti yung natatap natin, but I know naman magiging rin yan. Dadami rin yung music min natin. Ayan. Ayan.
Ito kailangan 'to ng ating ano, kailangan 'to ng team leader natin. Siyempre dapat may mga gimmick-gimmick ka diyan, Bro Bong. Mga icebreaker kasi lalo na yung oras natin 2 to 4:30, naku, antukin time 'yan, eh. So kailangan 'pag nakikita natin yung mga participant natin na inaantok, kailangan mong gumawa ng icebreaker or something, pakulo para at least, mabuhayan yung ano nila, hindi sila antukin. Tulad kanina, oh, 'di ba, baka may natutulog na diyan kaya hindi nag-o-open ng camera. Tulog tulog na pala. Tulog na pala yung mga nakikinig dito, parang gano'n. Ayan, may nag-open tuloy si Sayang na ayun, kailangan po talaga natin ng gimmick. Ayan, biglang lumabas si Bro Manny, oh, tingnan mo. Hindi pa pala sila tulog, akala ko tulog na, eh. So parang gano'n, mag-joke-joke yan. Napakaimporteng magbigay ng joke minsan para at least, 'di ba, magising yung buhay ng ano, kasi 'pag sobrang serious lang tayo, sobrang nakatutok lang tayo sa kung anong ginagawa talaga sa CLP, baka ma-boring naman yung ating mga member, yung mga ating participant. Kailangan paminsan-minsan nag-ano tayo, anong tawag nito, nagbabato tayo ng joke. Kahit na medyo corny minsan, okey lang yun, tatawa pa rin yan. Nasa community tayo, eh. 'Di naman 'to comedy show. Ayun, yun lang at least, mabuhay lang yun. Ayan, tingnan mo si Bro Mike, oh. Makita ko pa lang yung noo ni Bro Mike, eh, masaya na ako, eh. 'Di ba? Parang gano'n, yung mga gano'ng banod lang ba, at least, may pagka-ano tayo, may mga ano tayo, mga gimmick lang or kung gusto mo ito yung next natin kung merong ano, magpa-games tayo ng konti, kahit na short games lang, puwedeng mag-exercise na gano'n. Parang at least mabuhay yung CLP natin. Hindi yan parang ano lang tayo dito nanonood ng TV na wala nagsasalita. At least try to talk to the participant na kung meron silang mga comments or something para at least nakakapagbigay din sila ng mga ano nila, ng mga kung ano man yung nasa isip nila. Ayun. Okay. Konti na lang 'to. Konti lang yung talk ko kasi ano, mabilisan lang. Ayan, eto yung mga other helpful tips, communication, trust and confidence in you, and excitement. Ayan yung sinabi ko kanina. Number one talaga yung communication. Even though na hindi naman talaga tayo equipped na makipag-communicate talaga na magaling sa ating mga participant, but we still need to talk to them. Kung ano po yung topic, dapat, yun nga sinabi ko kanina, kailangan prepare tayo. Kasi kung di tayo prepare, mahirapan tayo makipag-converse sa kanila, mahirapan tayong mag-ano ng topic, kung paano natin sila ikayatin or paano natin makukuha yung loob ng ating mga participant, especially nasa Zoom lang tayo, wala talagang personal touch yung ating CLP. So makikita lang sa atin sila sa talk number 6 lang tsaka sa talk number 8. Sana makaabot sila at matapos nila yung ano para at least ma-meet natin sila face to face. Pero syempre yung sinasabi ko, kung yung communication natin skill, kung hindi natin alam yung topic, hindi natin alam yung talk nung araw na yun. So mahirapan talaga tayo. So kailangan talaga, just siguro sa communication, preparedness lang talaga. Kung prepare po yung DGL, wala pong problema sa communication. Ayan, trust and confidence in you, yung nasabi ko na rin kanina, na just trust yourself po. I know our God and the Holy Spirit will shine upon you, na hindi po kanya pababayaan. Even though na wala kayong alam sa topic na yun, wala kayong personal touch dun sa topic na yun, but God will going to equip you when the time comes. Siyempre, kung wala po yung excitement, yan, dapat may excited tayo. Every dumating yung Sunday, excited po dapat tayo. Na para kasi nagre-reflect din po yan sa atin, eh. Kung pumunta po tayo diyan sa Zoom, ganyan ka lang, o parang, okay bro, okay sis, parang ganun. Wala kang ano, wala, parang hindi ka excited. Mararamdaman po yan ng ating participant. Dapat every time na magkano po tayo, before we start po talaga yung ating CLP, mararamdaman po natin, dapat excited po tayo. Go, go, go. Dapat parang ganun. Wala mga sa basketball, di ba? Napakadaming motivation. Go, 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 go. Parang ganun. What time is it? Uyan na. Parang ganun. Dapat may mga ganun tayo. Dapat lagi tayong excited. When magpagdarating na yung Sunday, hindi po yung, oy, magsa-Sunday na naman. Magsasalita na naman ako, parang gano'n. Wala po, dapat hindi po tayo gano'n. Dapat pag dapat Sunday na, oy, Sunday na, CLP na naman. Stretch, parang gano'n. Gano'n po, dapat lagi tayong excited to serve God. Gano'n po dapat tayo yung mga attitude po natin.
Huwag niyo pong pababayaan na matalo po tayo ng kalaban kasi ang kalaban po natin, titirahin at titirahin po tayo, especially po sa service team, saka sa mga DGL. Napakadaming ibabato sa inyong problema, ang daming ibabato sa inyo. Mag-open ka na lang ng Zoom, biglang ayaw ka pa mag-connect or something, mag-aaway pa kayo ni Mrs. Parang ganun. Hindi po maiiwasan yan, but kailangan lang po aware po tayo. Aware lang tayo na we're in the warfare. Sabi nga ng sinabi ko kanina, it's a war when we're in the CLP. Kaya dapat po talaga, be ready po talaga tayo at always tingnan po natin yung mga nangyayari sa paligid natin na dapat alam natin yung ginagawa ng ating kalaban na wag po tayo magpapatalo. Kaya dapat, pero kung excited tayo every time, wala pong problema yan. CLP na, let's go na. Parang ganun. Ayun. Sa activity, yan. Inulit lang po ulit. Plan your CLP. Assign someone to be a team. Para sa team, time and talent, dapat mag-assign po tayo talaga ng mga service teams natin. Isa-isa para sa kanya, para sa mga tatlo na ito. Tapos sa second, after assigning comes up with a plan, considering the above mentioned points, you can make amend or enhance out of the point. Ayan, yung sinabi ko kanina, after nung talk proper, after nung groupings, kailangan meron po tayo talagang service meeting para at least ma-enhance po natin. Mapaganda po natin yung CLP kasi hindi naman natin ginagawa to para lang simpleng magtawag ng mga bagong members, but still ginagawa pa rin po natin ito para sa ating Panginoon. Dapat when we serve God, dapat laging best po talaga. Ayun. last na to. Ayun. Whatever it is you are feeling about the CLP, we prepare with excellence. Dapat po talaga, yan nga yung kanina ko pang pinapaulit, dapat kung ano man po yung ginagawa natin sa CLP, dapat ginagawa po natin ito, nagpe-prepare po tayo with excellence. But, eto may but po, but we will leave the room for the Holy Spirit to work. Ayan, wag po tayo mag-overtake, parang ganun po yung ibig niya sabihin, wag po tayo mag-overtake. I know we prepare, we plan for everything, tapos may nangyari pong hindi maganda or na-stop po yung CLP or something like that. Dapat meron po tayong room for the Holy Spirit to work. Hindi po nating hindi kasi as a human naman, even though nagplano na tayo, nag-prepare na tayo, meron pa rin yung mga hindi inaasahang pangyayari. So always pray sa ating Panginoon every time we start yung CLP natin, na ingin po natin yung Holy Spirit na samahan po tayo para i-guide po tayo ng Holy Spirit. Kasi siya po talaga, ang ating Panginoon lang po talaga yung makakapagpa-perfect ng ating CLP. Ayun, thank you po. Maraming salamat. For that, may God be praised po. Sana may natutunan kayo, even though short lang po yung akin talk. Ayun, konting reminders lang po naman to. Thank you po sa lahat. Ayun po, maraming salamat Tito Jay. So yung yung talk po ni Tito Jay is a reminder